Welcome to RND Way Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. US President Donald Trump ay magbibigay ng cash assistance sa Pilipinas para sa pagpapatuloy ng modernization program ng AFP. Kamakailan ay nagdesisyon si Pangulong Donald Trump na magbigay ng $336 na milyong dolyar bilang tulong pinansyal sa Pilipinas para sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines, AFP. Ang pondong ito ay bahagi ng 5.3 bilyong foreign aid na unang na-freeze, ngunit kalaunan ay pinayagang ilabas para sa mga programang pangseguridad at kontradroga. Ang Malacanang at ang AFP ay nagpahayag ng pasasalamat sa desisyong ito na magpapahintulot sa pagpapatuloy ng mga nakaplanong proyekto sa modernisasyon ng militar. Ayon kay Rear Admiral Roy Benson Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy para sa West Philippine Sea, ang pondong ito ay susuporta sa mga aktibidad sa dagat, himpapawid at lupa, pati na rin sa mga sistema ng suporta at cyber capabilities. Ang exemption na ito ay nagpapakita ng matibay na ugnayan at alyansa sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, lalo na sa larangan ng depensa at seguridad. Malaking bagay ang budget na ito upang makabili na ang Pilipinas ng mga karagdagang depensa sa ating territorial waters. Hindi lingid sa ating kaalaman na iilang batteries lang ng BrahMos missiles ang meron ang Pilipinas. Kaya kailangan natin ng mga karagdagang missile system katulad ng High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS. Bukod pa dito, mayroon ding plano ang AFP na bumili ng Chunmoo Rocket System mula South Korea at Pulse Rocket System mula naman sa bansang Israel. Kaya kapag natuloy ito, ay siguradong mapapalakas na ng Pilipinas ang pagbabantay nito sa ating coastal areas. Ano nga ba ang kakayahan ng Chunmoo Rocket System ng South Korea? Ang Chunmoo Rocket System ay isang modernong multiple launch rocket system, MLRS, mula sa South Korea na idinisenyo upang magbigay ng flexible at mabilis na suporta sa artillery. Narito ang ilan sa mga pangunahing kakayahan nito. Una, multi-caliber capability. Kayang maglunsad ng iba't ibang klase ng rockets at missiles, kabilang ang 130 metro rockets, maikling range, walang direksyon, 230 metro rockets, medium range direksyon, 239 na metro rockets, extended range direction, 400 metro ballistic missiles, long range high precision. Pangalawa, long range precision strikes. Depende sa klase ng rocket missile, ang Chunmoo ay may saklaw mula 36 na kilometro hanggang 270 kilometro na nagbibigay daan sa mas pinahusay na strike capability laban sa mga malalayong target. Pangatlo, high mobility, nakamount sa isang 8x8 na wheeled vehicle, kaya mabilis itong makadeploy at makalipat ng posisyon pagkatapos ng pag-atake. Pang-apat, advanced fire control system, may automated targeting at fire control system, kaya mabilis at eksaktong nakakapagpaputok ng rockets. Panglima, rapid reloading and firing, kayang magpaputok ng iba't ibang rockets ng sabay-sabay o sunod-sunod at mabilis rin itong ma-reload para sa susunod na strike mission. Pang-anim, versatility and interoperability, pwedeng gamitin para sa counter-battery fire, precision strikes sa high-value targets at suppression ng enemy forces. Compatible rin sa ibang weapon systems ng South Korea at mga kaalyadong bansa. Pang-pito, alternative sa HIMARS. Madalas itong inihahambing sa HIMARS ng US, ngunit may mas malaking missile payload at mas versatile na ammunition options. Sa makatuwid, ang Chunmoo MLRS ay isang advanced, flexible at lethal na rocket system na nagbibigay ng high mobility, precision firepower at long-range strike capabilities na ginagawang mahalagang bahagi ng South Korea at iba pang bansang may plano itong bilhin tulad ng Pilipinas. Ano-ano naman ang kakayahan ng PULS rocket system mula sa bansang Israel? Ang PULS, Precise and Universal Launching System, ay isang multiple launch rocket system, MLRS, mula sa Israel na idinisenyo upang maglunsad ng iba't ibang klase ng rockets at missiles para sa precision strikes at malawakang fire support. Narito ang mga pangunahing kakayahan nito. Isa, multi-caliber at multi-mission capability. Kayang gumamit ng iba't ibang guided at unguided rockets depende sa misyon. Compatible sa iba't ibang caliber at warheads, kabilang ang
122 Metro rockets, range 35 kilometro, 160 Metro rockets, range 45 kilometro, 306 na Metro rockets, range 150 kilometro, 370 Metro rockets, range 300 kilometro, long-range missiles, extra-ocular Predator Hawk, range 153 kilometro, second advanced fire control system. May automatic targeting at fire control system kaya mabilis at eksaktong makakapagpaputok ng rockets at missiles. May kakayahang magpaputok ng iba't ibang klase ng rockets sa iisang salvo. Hindi kailangang baguhin ang launcher configuration. 3. High mobility and rapid deployment. Nakamount sa iba't ibang military trucks, 6x6 o 8x8. Depende sa pangangailangan ng user. Madaling i-deploy at mabilis makagalaw sa battlefield kaya mas mahirap i-track at targetin ng kalaban. Fourth, long-range precision strikes. Gamit ang guided munitions tulad ng Extra, 150 km range at Predator Hawk, 300 km range. Kayang tamaan ang high-value targets na may mataas na accuracy, SEP, 10 metro. 7, cost-effective alternative sa HIMARS tulad ng Chunmo ng South Korea. Isa rin itong alternatibo sa HIMARS ng US pero mas flexible sa ammunition dahil hindi ito nakadepend sa isang klase lang ng rockets, missiles. 6th, interoperability and network-centric warfare. Kayang i-integrate sa radars, drones at command and control C2 systems para sa mas epektibong operasyon. Sa makatuwid, ang PULS AIM-LRS ng Israel ay isang versatile, cost-effective at highly mobile rocket system na may kakayahang magpaputok ng malawak na hanay ng guided at unguided rockets. Ang kakayahan nitong gumamit ng iba't ibang klase ng munitions ay nagbibigay sa militar ng mas maraming option para sa long-range precision strikes at fire support missions. Sa madaling salita, kapag nabuo na ang mga planong ito ng Pilipinas, ay posibleng maiilang na ang China sa panghihimasok sa ating karagatan. Sa dami ng mga balita patungkol sa mga armas na bibilhin ng Pilipinas para sa ating depensa, naway sa pagkakataong ito ay pagtuunan na ito ng pansin at hindi basta puro plano lamang nang sa gayon ay hindi naman nagmumukhang kawawa ang ating hukbong sandatahan. Sa mga nakaraan video ay nabanggit din natin ang $2.5 billion na assistance ng Amerika para naman sa pagpapalakas ng Philippine military. Ang kasunduan sa mga pondo ng US ay dapat gagamitin lamang sa pagbili ng mga US-made weapons. Kaya umaasa tayo na kapag natuloy ito ay maaring makabili na rin ang Pilipinas ng F-16 Viper na matagal nating inaabangan na matupad. Matagal ng plano ang pagbili ng mga F-16 Viper ng Pilipinas, ngunit dahil nga sa kakulangan ng pondo ay hanggang ngayon ay hindi pa rin natutupad. Kaya aabangan natin na ngayong taon kung ano-ano na nga ba ang status sa daming nakapending na proyekto ng gobyerno para sa ating sandatahang lakas. Ikaw, Idol, ano ang opinion mo sa balitang ito? I-type mo na yan sa comment section. Bago tayo magtapos, ay shoutout po muna sa ating mga top commenters at new subscribers. Shoutout kina Freddy Atoli, Jun Suwaib, Demetrio Dalit, Superguard, Denzin, Joselito Magallanes, Manuel Forte, JB Lau, Salvador Radino, Akasa Sani, Yokanzi Bernabe Fuentes, Renji Asinio, Hightech 2.0, Jill De Leon, Bert Cecilio, David Sai, Handam Palagtiw at Raul Guiritan. Maraming salamat mga idol sa inyong panunood at suporta. Kita-kita ulit tayo sa susunod na mga video.
huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell.